May nangyayari sa layong 170 milyong milya mula dito at hindi ito sumusunod sa plano na ginawa natin para dito. Noong Hulyo 1, 2025, natuklasan ng mga astronomo sa Atlas Telescope sa Chile. Ang akala nila ay isa na namang bisita mula sa labas ng ating solar system. Ini-catalog nila ito, kinalkula ang trajectory nito, at may tiwala nilang hinulaan na ang Comet 3I Atlas ay liliko sa paligid ng araw. Magsasagawa ng predictable na gravitational dance kasama ang Jupiter sa Marso 2026 at pagkatapos ay mawawala magpakailanman sa cosmic dark. Tapos na. Isa na namang interstellar wanderer na nadokumento para sa kasaysayan. Pero narito ang problema sa paggawa ng mga hula tungkol sa mga bagay na naglakbay ng bilyon-bilyong taon sa puwang sa pagitan ng mga bituin. Minsan, mayroon silang ibang plano. Ang nagsimula bilang simpleng astronomical tracking ay naging isang bagay na nakakapagpuyat sa mga siyentipiko. Dahil ang 3I Atlas ay hindi kumikilos tulad ng textbook comet na inaasahan nila. Sumisinag ito kung kailan dapat lumilim na. Nangingitim ito ng asul kahit ang physics ay nagsasabi na dapat pula ang kulay nito. At pinakanakakabahala sa lahat, bumibilis ito sa mga paraang hindi maipapaliwanag ng gravity lamang. Kung gusto mong maintindihan kung bakit ang ilan sa pinakarespetadong astrophysicists sa mundo ay tahimik na kinukwestiyon ang lahat ng akala nilang alam tungkol sa interstellar objects, kailangan mong manatili. Dahil ang ating ipapakita ay hindi lamang kwento ng isang rogue comet. Ito ay kwento kung paano ang ating mga assumption tungkol sa posible sa universe ay maaaring ganap na mali. Bago tayo magsimula sa data na sanhi ng lahat ng kontrobersyang ito, bigyan kita ng context na magpapaintindi ng lahat. 3 interstellar objects lang ang nakumpirma nating dumaan sa ating solar system sa buong naitalang kasaysayan. Ang una ay si Oumuamua noong 2017 na nagdulot ng sariling kaguluhan nang bumilis ito nang walang nakikitang outgassing. Ang pangalawa ay si Borisov noong 2019 na kahit papaano ay kumikilos pa ring normal na comet na may nakikitang tail at predictable na chemistry. At ngayon, mayroon tayong 3I Atlas, ang ikatlong nakumpirmang bisita, at muling isinusulat nito ang buong playbook. Nang unang makita ng Atlas Survey Telescope, ang bagay na ito na tumatakbo tungo sa ating inner solar system sa bilis na 137,000 milya bawat oras. Ang unang excitement ay akademiko. Narito ang isa pang pagkakataon na pag-aralan ang pristine material mula sa labas ng ating stellar neighborhood, posibleng mas matanda pa sa ating buong solar system. Agad na inutusan ang Hubble Space Telescope na tumingin ng mas malapit, na naghayag ng nucleus na nasa pagitan ng 1,400 talampakan at 3.5 milya ang lapad. Hindi masyadong malaki sa cosmic standards, pero sapat na malaki upang magdala ng mga lihim mula sa kung anumang malayong star system na orihinal nitong pinagmulan. Ang mga kalkulasyon ng trajectory ay simple. Aabot ang 3I Atlas ng perihelion, ang pinakamalapit nitong approach sa araw, noong Oktubre 2025. Dadaan ito sa loob ng 203 milyong kilometro ng ating bituin, iinit, posibleng makabuo ng modest na tail habang nagyayelong mga gas ay sumusublimate, at pagkatapos ay magpapatuloy sa paglalakbay pabalik sa Jupiter. Ang Marso 2026 encounter sa gas giant ay magbibigay ng huling gravitational boost na magsaslingshot sa comet pabalik sa interstellar space na may mas mataas pang velocity. Isang malinis,
predictable na paglabas sa ating cosmic neighborhood. Iyon ang plano, sana. Ang unang senyales na may mali ay nanggaling sa hindi inaasahang source. Ang Unistellar Network, isang koleksyon ng citizen scientists na may high-tech telescopes, nagsimulang mag-report ng brightness measurements na hindi tumutugma sa mga hula. Habang lumalapit ang 3-Eye Atlas sa araw, hindi lang ito unti-unting sumisinag gaya ng inaasahan. Sumusuray ito, lumiliwanag ng may intensity na nagpasuri ng mga batikang astronomo sa kanilang mga instrumento. Nang kumpirmahin ng space-based observatories ang brightening, napansin ng scientific community. Ang mga comet ay sumisinag habang lumalapit sa araw. Pero iba ito. Ang rate ng pagbabago ay sumusunod sa power law na lumalabag sa conventional understanding. Ang brightness ay scaling sa distance sa negative 7.5 power. Isang relasyon na napakatindi na nagmumungkahi na may fundamental na bagay tungkol sa composition o behavior ng object na hindi tulad ng kahit ano sa standard comet playbook. Pero ang brightness surge ay simula pa lamang ng mga anomalya. Habang dumaan ang 3-Eye Atlas ng perihelion noong huling bahagi ng Oktubre, nagsimulang makakita ang mga instrumento sa maraming spacecraft ng isang bagay na hindi dapat nandoon. Nakuha ng Neil Gehrels Swift Observatory ang chemical signature ng hydroxyl, isang byproduct ng water molecules na pinuputol ng solar radiation. Ang discovery na iyon ay maaaring tunog routine maliban sa isang mahalagang detalye. Ang 3-Eye Atlas ay aktibong naglalabas ng water vapor habang nakaposisyon halos 3 beses na mas malayo sa araw kaysa sa orbit ng Earth. Ang water ice ay hindi karaniwang sumusublimate sa mga distansyang iyon. Ang solar heating ay hindi sapat na matindi upang mag-drive ng phase transition mula solid patungo gas. Subalit nandoon ito, isang malinaw na spectral fingerprint na nagpapahiwatig na may isang bagay na nagiging sanhi na ang object na ito ay mag-outgas ng tubig sa kalayuan kung saan ang conventional physics ay humuhula ng ganoong aktibidad. Ang European Southern Observatory's Very Large Telescope ay nagdagdag ng isa pang piraso sa puzzle nang suriin ito ang gas composition sa paligid ng 3-Eye Atlas. Ang spektra ay naghayag ng hindi pangkaraniwang mataas na ratio ng nickel sa iron sa gas phase, isang chemical signature na hindi tumutugma sa typical composition ng mga comet mula sa ating sariling solar system o ang iilang ibang interstellar objects na ating pinag-aralan. Pagkatapos, ay dumating ang color anomaly na nagpapakamot ng ulo sa mga astrophysicist. Nang suriin ng mga observatory ang liwanag na reflected mula sa 3-Eye Atlas, natagpuan nila ang isang bagay na sumasalungat sa basic physics. Ang object ay talagang asul, mas asul pa sa ating sariling araw. Ang observation na ito ay lubhang nakakabahala para sa isang simpleng dahilan. Ang mga dust particles sa kalangitan ay natural na pumupula ng reflected sunlight sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na Rayleigh scattering, ang parehong phenomenon na gumagawa sa mga sunset ng Earth na kulay orange at pula. Bukod pa riyan, ang surface temperature ng 3-Eye Atlas ay dapat mga 20 beses na mas malamig kaysa sa photosphere ng araw, na lalong mag-shift ng thermal emission nito tungo sa pulang dulo ng spectrum. Ang asul na comet ay parang paghanap ng yelo na nasusunog. Lumalabag ito sa fundamental expectations tungkol sa kung paano kumikilos ang matter sa vacuum ng kalangitan. Pero marahil ang pinakamakabuluhang anomaly ay lumitaw mula sa precise tracking ng posisyon ng object sa paglipas ng panahon. Sa petsa ng perihelion, kinumpirma ng navigation engineers sa NASA's Jet Propulsion Laboratory na ang 3-Eye Atlas
ay nagpapakita ng non-gravitational acceleration. Ang comet ay lumilihis sa landas na gravity lamang ang magdidikta, nakakaranas ng mga puwersang nagtutulak dito sa mga tiyak na direksyon na may measurable intensity. Ang acceleration na ito ay hindi random. May istruktura ito na may radial component na nagtutulak sa object palayo sa araw sa 100 at 35 kilometro bawat araw squared at karagdagang components na kumikilos sa loob ng orbital plane. Kung ang acceleration na ito ay resulta ng standard rocket effect ng outgassing, kung saan ang sumusublimate na yelo ay lumilikha ng thrust sa pamamagitan ng pagsirit palayo sa ibabaw. Kung gayon, ang matematika ay pumipinta ng nakakagulat na larawan. Ang mga kalkulasyon ng momentum conservation ay nagmumungkahi na kung ang 3I Atlas ay nawawala ng masa sa pamamagitan ng thermal ejection sa typical speeds na ilang daang metro, bawat segundo, ang object ay magkakaroon ng evaporation half-life na 6 na buwan lamang. Nangangahulugan ito na sa loob ng iisang buwan na kinakailangan upang tumawid sa spatial scale ng perihelion distance nito, ang 3I Atlas ay dapat mawala ng humigit kumulang 10% ng kabuuang masa nito. Ang ganoong malaking mass loss ay dapat lumikha ng plume ng gas na nakikita sa ating pinakasensitibong mga instrumento. Subalit sa kabila ng intensive monitoring ng spacecraft kasama ang SOHO, Stereo-A at ang GOES-19 weather satellite, ang inaasahang malaking gas cloud ay hindi lumitaw sa hinulaang dami. Ang data ay nagpepresenta ng contradiction na pumipilit sa mga siyentipiko na muling isaalang-alang ang kanilang mga assumption. Alinman ang object ay nawawala ng masa sa pamamagitan ng mekanismo na hindi sumusunod sa conventional thermal physics o ang acceleration ay may source na hindi nauugnay sa outgassing. Ang gumagawang particularly intriguing sa sitwasyong ito ay ang timing ng mga discovery na ito. Habang dumaan ang 3I Atlas sa pinakamalapit na approach nito sa araw, naging pansamantalang nawala ito sa solar glare, invisible sa ground-based telescopes. Lumikha ito ng mahalagang observational gap sa panahong ang pinakadramatic na mga pagbabago ay nangyayari. Ang fleet ng interplanetary spacecraft na sumusubaybay sa comet sa critical phase na ito ay nangolekta ng walang kapantay na data tungkol sa behavior ng interstellar object malapit sa perihelion. Pero ang ilan sa data na iyon ay hindi aabot sa Earth hanggang sa unang bahagi ng 2026 dahil sa communication constraints at spacecraft positioning, na naglalabas sa atin sa tanong na nagdrive sa buong investigasyong ito. Kung ang 3I Atlas ay dapat kumpletuhin ang solar flyby nito at pumunta sa Jupiter gaya ng hinula, bakit nakikita natin ang behavior na nagmumungkahi na maaaring may ganap na ibang bagay na nangyayari? Ang sagot sa tanong na iyon ay lumalabas mula sa mga observation na hindi bahagi ng orihinal na plano. Ang pinakanakakabahala na development ay hindi nanggaling sa comet mismo, kundi sa iniwan nito. Habang iniukit ng 3I Atlas ang landas nito sa inner solar system, nag-iwan ito ng isang bagay sa wake nito na lumalabag sa bawat modelo ng cometary behavior na binuo natin sa loob ng dekada ng pag-aaral. Ang atmospheric monitoring station sa buong Earth ay nagsimulang makakita ng microscopic particles na nahuhulog sa ating upper atmosphere. Pero hindi ito ang chaotic debris field na inaasahan mo mula sa fragmenting comet. Ang mga particles na ito ay eksaktong 10 micron ang diameter. Hindi humigit kumulang 10 micron, hindi saklaw sa pagitan ng 8 at 12 micron, kundi eksaktong 10 micron na may consistency na magpapainggit sa Swiss watchmaker. Ang natural fragmentation ay hindi gumagana ng ganito. Kapag nag-shed ang mga comet ng material,
Lumilikha sila ng spectrum ng particle sizes na sumusunod sa predictable statistical distributions. Malalaking chunk, medium fragments, pinong dust, lahat naghahalo sa mga proporsyon na sumasalamin sa random nature ng thermal stress at structural failure. Ang ating kinukolekta sa halip ay kamukha ng precision manufacturing. Ang composition analysis ay ginawa pang mas mysterious ang size uniformity. Ang mga particles na ito ay hindi ang typical rocky debris na halo sa organic compounds na karakteristiko ng karamihan sa cometary dust. Ito ay binubuo ng halos purong nickel, refined sa antas na hindi natural na nangyayari sa kalangitan. Ang mga meteorite ay naglalaman ng nickel-iron alloys sa predictable ratios na nabuo sa mga core ng sinaunang planeta. Pero ang isolated nickel ay nangangailangan ng separation processes, extraction techniques, deliberate purification. Ang isotopic ratios ay nagsasabi ng mas kakaibang kwento pa. Ang bawat elemento ay umiiral sa maraming stable forms at ang natural processes ay gumagawa ng mga isotope na ito sa mga proportion na nagsisilbing fingerprint para sa kanilang stellar origin. Ang nickel sa mga particles na ito ay hindi ganap na tumutugma sa solar system values. Nakashift ito sa mga paraang nagmumungkahi ng alinman sa formation, sa lubhang ibang stellar environment o enrichment sa pamamagitan ng technological processes. Pero ang pinakanakakabahala na aspeto ay hindi kung ano ang gawa ng mga particles na ito, kung paano sila kumikilos. Ang standard atmospheric entry physics ay nagsasabi sa atin na ang 10 micron particles ay dapat masunog o kumalat ng unpredictably habang nahaharap sa upper atmosphere ng Earth. Ang mga particles na ito ay nabubuhay ng re-entry intact at sumasadsad sa mga trajectory na nagmumungkahi ng controlled descent sa halip na chaotic tumbling. Dumarating sila na may kahanga-hangang uniformity sa monitoring stations na pinaghihiwalay ng libu-libong milya na parabang ipinamamahagi ayon sa ilang predetermined pattern. Ang timing ay nagdaragdag ng isa pang layer ng complexity sa puzzle na ito. Ang particle shower ay nagsimulang lumitaw humigit kumulang 6 na linggo pagkatapos dumaan ang 3I Atlas ng perihelion. Pero ang comet ay hindi nagpakita ng nakikitang coma o tail sa panahon ng solar approach nito. Walang malaking plume ng ejected material. Walang spectacular jets ng sumusublimate na yelo. Wala sa mga dramatic outgassing displays na karaniwang sumasama sa close solar encounters. Ang mga particle ay dumating sa ibang pagkakataon deliberately na parabang ang paglabas nila ay sumunod sa internal logic sa halip na external thermal triggers. Ang delayed deployment na ito ay sumasalungat sa lahat ng ating naiintindihan tungkol sa kung paano tumutugon ang mga comet sa solar heating. Ang yelo ay sumusublimate kapag pinainit, lumilikha ng agarang presyon na naglalabas ng material sa real time. Hindi ka makakakuha ng uniform particle release ilang linggo pagkatapos ng peak heating maliban kung may ibang bagay na kumokontrol sa proseso. Ang mathematical analysis ng expansion ng particle cloud ay naghahayag ng isa pang anomaly. Ang mga cometary tail ay sumusunod sa predictable paths na hinuhubog ng solar wind pressure, umaagos palayo sa araw sa characteristic curved patterns. Ang 3I Atlas particle field ay lumalaki ng spherically, symmetrically, sa lahat ng direksyon sabay-sabay. Nangangailangan ito ng enerhiya, isang mekanismo upang magbigay ng momentum uniformly anuman ang direksyon ng solar wind o gravitational gradients. Ang pagkamit ng ganitong uri ng control dispersal ay nangangailangan ng internal power source na gumagana ng independent sa environmental conditions. Samantala, ang comet mismo ay patuloy na lumalabag sa basic thermodynamics. Habang lumilayo ang 3I Atlas mula sa araw, dapat itong lumamig at lumilim
ayon sa well-established thermal physics. Sa halip, ang blue luminescence nito ay tumindi sa distansya na nagmumungkahi ng internal heat source na lumalaki habang bumababa ang solar input. Ang asul na liwanag ay kumakatawan sa high-energy photons, ang uri ng emission na nauugnay sa napakainit na plasma o advanced energy systems na gumagana sa mga temperatura na lumampas sa kahit ano na makakamit ng solar heating. Kung ang object na ito ay may dalang sariling power source, maging nuclear, exotic matter, o isang bagay na hindi pa natin natutuklasan, kung gayon, ang blue glow ay waste heat na na-convert sa visible light sa mga wavelength na tumatak sa blue spectrum. Ang rotation data ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya ng active control systems. Karamihan sa irregular objects na tumutubling sa kalangitan ay nagpapakita ng chaotic rotation patterns na umuunlad sa paglipas ng panahon, habang ang gravitational gradients at solar pressure ay nagpapakilala ng maliliit na torques. Ang 3I Atlas ay umiikot na may period na eksaktong 7.74 na oras, stable sa loob ng measurement precision sa loob ng linggo ng observation. Ang antas ng rotational stability na ito ay nangangailangan ng alinman sa isang hindi kapani-paniwalang fortuitous shape at mass distribution o active attitude control systems na kumokorek para sa perturbations sa real time. Ang unang option ay nangangailangan ng coincidences na nakapatong sa coincidences. Ang pangalawang option ay nangangailangan ng teknolohiya. Ang navigation tracking ay naghayag na ang non-gravitational acceleration ng comet ay hindi random o chaotic, tulad ng typical outgassing effects. Ang thrust vector ay nananatiling kahanga-hangang consistent, halos eksaktong aligned sa velocity direction ng object upang mag-maximize ng efficiency. Ito ay kung ano ang inaasahan mo mula sa directed propulsion sa halip na ang asymmetric jets na nilikha ng uneven solar heating. Ang acceleration profile ay nagpapakita ng isa pang nakakabahala na katangian. Sa halip na bumaba habang umaatras ang comet mula sa araw at ang thermal outgassing ay dapat bumaba, ang non-gravitational forces ay tumindi sa distansya. Ang object ay nagtutulak ng mas malakas laban sa hinulaang trajectory nito habang gumagalaw tungo sa outer solar system, na parabang sumusunod sa flight plan na nangangailangan ng course corrections independent sa solar influence. Ang mga observation na ito ay pumwersa ng fundamental na tanong na nahihirapang harapin ng scientific community ng publiko. Nasaksihan ba natin ang behavior ng lubhang hindi pangkaraniwan pero natural na object? O dinodokumento ba natin ang pagdaan ng isang bagay na dinisenyo sa halip na nabuo? Ang pagkakaiba ay mahalaga dahil nakakaapekto ito kung paano natin interpretehin ang bawat piraso ng data na ating kinukolekta. Kung ang 3I Atlas ay isang comet na may exotic composition at hindi pangkaraniwang thermal properties, kung gayon, kailangan nating baguhin ang ating mga modelo kung paano kumikilos ang matter sa interstellar space. Kung ito ay ganap na ibang bagay, kung gayon, kailangan nating baguhin ang ating mga assumption tungkol sa posible sa universe. Ang trajectory tungo sa Jupiter ay kumukuha ng ibang kahalagahan depende sa kung aling interpretasyon ang iyong tatanggapin. Ang natural object ay makikipagtagpo sa gas giant sa pamamagitan ng gravitational mechanics. Posibleng makakuha ng sapat na enerhiya upang tuluyang tumakas sa ating solar system. Ang artificial object ay maaaring gumagamit ng Jupiter bilang tool, alinman para sa propulsion assistance o bilang platform para sa isang bagay na hindi pa natin nauunawaan. Ang timing ng Marso 2026 encounter ay lumilikha ng makipot na window para sa observation at analysis. Ang intense radiation environment ng Jupiter
ay alinman wawasakin ang anumang artificial components o ihahayag kung ang object ay may shielding technology na lampas sa ating kasalukuyang kakayahan. Ang electromagnetic interaction sa pagitan ng comet at ang napakalaking magnetosphere ng Jupiter ay maaaring magdulot ng mga signature na definitively ay magreresolba ng tanong tungkol sa likas nito. Pero nauubusan na tayo ng oras upang maghanda para sa kung ano ang maaaring pinakamakabuluhang observational opportunity sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maging ang 3I Atlas ay imposible na comet o isang bagay na hindi natin inaasahang mahanap ay hindi nagbabago ng isang mahalagang katotohanan. Nasasaksihan natin ang behavior na humahamong sa fundamental assumptions na itinayo natin sa ating pag-unawa sa kosmos. Ang Marso 2026 ay magbibigay ng mga sagot, pero ang mga sagot na iyon ay maaaring mas nakakabahala kaysa sa mga tanong mismo. Ipinaliwanag sa atin ng universe kung gaano karami pa ang hindi natin alam, at ang paalala na iyon ay kasalukuyang bumibilis tungo sa Jupiter na may mga intensyon na hindi pa natin nauunawaan.